Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another live episode of Immigration at iba pa kung saan tatalakayin namin ang inyong mga katanungan about immigration, family law matters, and other legal matters here in Canada. Ako po si Jean and of course, kasama natin ulit ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon sa mga nanonood po ngayon. Yan. Okay, hello po sa inyong lahat and we're back. So, you know the drill po. If you have any questions, please feel free to send them in. Pwede po kayong mag-comment sa comment section. Mag-type lang po kayo ng inyong mga katanungan. Ayan, may nagpapa-hello na. Hi to Ball TO6. Hello to Josh Atienza. Hello, Josh. Maraming salamat for watching. And ayan, ulit si Mike, si Patsy. Hello, Mike. Itago natin siya sa pangalang Patsy. Uy, hello again, Attorney Jake. Ayan, hello Mike. Salamat Thank you for watching. At naka-join ka ulit sa amin. So sige po, now is the time to send in your questions. Right. At pipilitin po namin ni Attorney Jake Aguilar And again, na sagutin na Pwede rin inyong mga mag-hi katanungan. lang. Let us know kung nasaan po kayo. Pwede rin We're just mag-shout out curious po kami kung nasaan Yes. kayo ngayon. kung sino ang nakaka-join sa aming afternoon delight ngayong hapon ng Right. Miyerkules. Mhm. Ayan. Si Josh, sana daw makabalik siya ulit dito. Yes, hopefully. Ayan, si Joseph Perez, 699. Hello, Joseph. At si Mike. Nawala na yung polvoron. Nakainom na. Very good. Nakainom Good na siya job. ng tubig. Ayan. So, pwede na ulit sumipol. Pwede na. No, Mike. Okay. So, mag-send ilang po kayo ng questions nyo. Kung wala naman po kayong mga questions, we'll just give a brief overview, no? So, recently, nagkaroon lang ng express entry draw Right. yesterday. 517 ang CRS cut-off score. Tumaas lang ng 1 point. 2,000 invitations were sent out. Right. Ayun. And then last week, June 23, there was a PNP nomination draw din. 708 ang CRS score and 534 ITAs were sent out. So congratulations po sa lahat ng mga nakakuha Alright. ng ITA. And yung sa OINP, ayan, in-overhaul ng government ang OINP. All previous streams were consolidated into one Ontario Workforce Priority Stream na yung tawag, or OWP. Okay. So may 3 main pathways. One for Tier 0 to 3. Kung nasa Tier 0 to 3 kayo, that's one pathway. Kung nasa Tier 4 to 5 kayo, meron din kayong sariling pathway. And may sariling pathway din ang self-employed physicians. Kasi kailangan ng Ontario ang mga doktor. Okay. May Ayun. shortage ng doktor. So yung expression of interest portal, currently it's closed right now. You cannot create any new profiles while the system is being updated. And the reopening is anticipated later this summer. So abang-abang po tayo. Alright. Tsaka Okay. parang hindi pa rin kompleto yung details, ano? So, hintayin pa rin natin yung Mag-iintay details tayo ng ng mga mga- pathways na nabanggit mo kanina. Correct. Ayan. More details to follow. Right. Okay. So, kung may mga questions na po kayo, please feel free to send in your questions. Ayan. May tanong daw si si Mike kay Attorney. Go Kinakabahan ako ahead. lagi pag si Mike may tanong. Oo nga. Sige lang Pero, po. kaya Sige lang. wala namang ibang nagtatanong. So, sige, Oo, sige now Mike. is the chance, Go ahead. Mike. Sige lang, magtanong na. At nang masagot ni Attorney Jake yan, Huwag masyado mahirap, Mike. baka daw math question yung itanong mo. Pwede naman. Sige, kung wala. Kung wala, ayan. ayan, si Josh nagtanong na. Pwede po ba ako sa OINP kahit wala na ako sa Canada at walang job offer? Yung job offer, usually, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, usually kailangan yun. Yes. Kasi ang gusto syempre ni Ontario is, kahit si Canada, kumbaga, once na naging PR ka, may trabaho na naghihintay sa'yo. Hindi yung maghahanap ka pa lang. Para kumbaga, walang gap. Yeah. So in most cases, kailangan yung job offer. Bihira yung hindi kailangan ng job offer. Ayun. So, yeah, most of the time. But we'll wait Most for of the time. details. Yeah, yun nga. Tama yun. So, hintayin siyempre natin yung details kasi Oo. ayaw naman nating manghula, ayaw natin pangunahan ang gobyerno. At saka yung sabi niya na kahit wala sa Canada, yun pwede naman. Kasi hindi naman yun ang importante. Ang importante, syempre, pag naging PR ka,
na-nominate ka, naging PR ka later on, dito ka sa Canada. Yeah. So yung pag naging PR ka naman, pwede ka nang pumunta ng Canada. Pero kumbaga, for now, you don't have to be here. Hindi naman importante kung nasaan ka ngayon. Diba? Ang importante is, nasaan ka pag naging PR ka na. Siyempre, pupunta ka ng Canada. And then, hopefully nga, may trabaho na naghihintay sa'yo. So, yun lang naman ang kailangan doon. Okay, maraming salamat, Josh, for that question. Ito na, may question si Mrs. Olson 50. Okay? Pag nakaprocess po ba ang spousal sponsorship within Canada, no need to extend visitor record. AOR receive at spousal open work permit granted na po. Okay. Kailangan pa rin. Hindi. Meron na siyang spousal open work permit granted. Okay. So, kung may spousal open work permit, kumbaga na supersede na nun yung visit. Kasi kumbaga mas mataas na level yun eh. Kasi not only can you stay in Canada, you can work. Yes. So yeah, kung ang tanong nyo dun sa visitor record, hindi na yun kailangan i-extend kasi nga meron na kayong spousal open work permit, which is better kasi nga makapag-work kayo. Yeah. So yun. Okay, maraming salamat Olson for that question. Okay, we have an offline question from Cheska. How to prove my foreign work experience po sa Philippines? I work for a family-owned restaurant and cash basis po ang payment sa amin. I see. So usually, okay lang naman yung like family business. Pero yeah, tama. Siyempre, kailangan i-prove mo din na nag-work ka. So yung how to prove employment certificate, mag-issue si employer mo na okay, nagtrabaho ka dito from this period from this period. And ang expectation ng government is somehow nagpa-file ka ng tax mo. Siyempre, pag may income, may tax, so nagpa-file ka. BIR filings mo, pay slips mo. Kumbaga, yun yung mga documentation na kailangan mo para i-prove nga na nag-work ka. Ayun. Merong follow-up information. Meron daw siyang employment letter. Okay. Pero walang bank transactions, SSS contributions or pay stub. So tama yung mga sinabi. So yun nga, yun yung usual kasi na ina-anticipate natin pagka meron kang work, merong mga deductions, may mga contributions. Kung pwede rin nga, bank statement kasi wala in most cases ganon. doon nga pumapasok. So kung wala, medyo mahina yung natin, evidence natin. Depende kay officer. Ulit yan kung satisfied na ba siya doon sa kung ano man yung isasubmit mo. Pero syempre, best effort din. Try your best na makuha mo yung mga requirements na yon. Next best thing is explain mo. Ba't wala kang ganon? Yeah. Mag-affidavit ka, notarized as much as possible. Notarized kasi kung sinumpaan mo yun na totoo yung sinasabi mo doon. But again, depende sa officer. So yun yung mahirap na part. Kasi even me, I cannot anticipate kung ano sasabihin ni officer. Depende yun sa kanya. So in some cases, okay lang sa kanya. Kung ano sinabit mo, kahit kulang, medyo okay na sa kanya. In some cases naman, hindi. So mahirap i-predict. Yeah. Okay, maraming salamat, Cheska, for that offline question. Nagpapasalamat si Mrs. Olson. Maraming salamat din po, Mrs. Olson, for asking us your question. Ayan. Si Josh Atienza, sana po tandaan niyo po ako. Kami po yung naloko ng Indiano na consultant. Medyo familiar. Okay, yeah. Kaya ba nasa labas na kayo ngayon? Kasi dahil doon? Nakauwi na sila ng Philippines. I see. So, okay pa rin naman po yun. Kumbaga, hindi natin kailangan i-give up yung pangarap natin makapunta pa rin sa Canada, ano? Kahit nasa labas na kayo, may pag-asa pa rin. Pero yun nga, alamin nyo kung anong strategy yung mainam para sa inyo. At gawan nyo pa rin ang paraan. So yun lang naman. Yeah. You can still create your Express ND profile Yeah, even may if you're profile pa rin. outside So Canada. kahit tama yun. Yeah. So katulad ng nabanggitin natin kanina, even yung sa OINP, yun nga, hindi kailangan nasa Canada ka. Yung Express Entry profile, ganun din. Yeah. Hindi naman required na nasa Canada ka. Okay, maraming salamat for that question. We move on to Dacel Garcia, 9573. If ever I am moving in Ontario, is there any pathway for me po? I work 1 year supervisor in food service, 1 year barista, and in sales associate, but I am on a visitor record now po.
So kung ang target nyo po Ontario, so OINP usually yon, hintayin natin yung bagong rules nga tungkol dyan. Ano? So as we've mentioned earlier, may bagong rules sa OINP pero hindi pa kompleto yung detalye. Yeah. But ang pinaka-basic niyan is kung gusto kayo ng Ontario, kung yung trabaho nyo ay in demand dito sa Ontario at gusto kayo ng Ontario at willing si Ontario na i-nominate kayo para maging PR, yun yung chance nyo. But again, case-to-case basis, kailangan ba kayo ni Ontario dito? Yung trabaho nyo ba ay in demand dito sa Ontario? Or other provinces na lang din, kumbaga by extension, try nyo sa ibang provinces kung yung trabaho nyo ay in demand doon. Iba-ibang provinces, sometimes iba-iba yung pangangailangan nila. Okay, maraming salamat, Dasel, for that question. Moving on to Duday V. Offline question from Duday V. Mandatory requirement po ba ang police clearance sa PR? Or it depends if they request only? Usually mandatory. But somehow it depends. Depende sa officer kasi yan kung ano yung gusto niya. Siya kasi yung in charge, sabihin natin ganyan. But in most cases, in demand. Required. Required siya. Assume muna na required. I-assume mo na. Tsaka, kasama rin talaga yon sa requirements. Kumbaga, hindi mo kailangang hintayin na hingiin yun or what. I-prepare mo na siya. Usually it's on the checklist. Kasi yung pinaka-rule nga nito, ito yung general rule, you have to meet the requirements, the eligibility requirements. Eligible ka ba? Na-meet mo ba yung, again, eligibility requirements in terms of education, age, whatsoever? And then, hindi ka inadmissible. So, that's the other part of it. So, kasi pwedeng na-meet mo nga yung requirements, pero inadmissible ka pala. So, dalawa yung klase usually yun Medical inadmissibility, tsaka yung criminal inadmissibility. Yung police clearance or record, it has something to do with criminal inadmissibility. Ibig sabihin, wala kang ginawang crime or wala kang kinumit na crime na that would render you inadmissible dito sa Canada. So, kailangan yung police clearance para nga makasiguro si officer na hindi ka nga inadmissible. Wala kang kinumit na crime that would render you inadmissible. So, yun po. In most cases, almost all cases, sabihin na lang natin ganun, required siya. Yes. Okay. So, prepare mo na yung mga police clearances mo. It depends on the country, but usually, if galing ka sa Philippines, NBI police clearance. Ang pinaka-rule is, kung nag-stay ka sa country for more than 6 months, correct. You need a police certificate from that country. Tayo, syempre, galing tayong Pilipinas. Kumbaga, easily, we have stayed there for at least 6 months, di ba? Within the past 10 years, ganyan. Or kung kailan ka naging adult, di ba? So, yun, kailangan natin ng police clearance from the Philippines. At kung saan ka pa nga pumunta or nagstay for 6 months or more, kailangan mo ng police certificate from those countries. Yan lang naman. Okay, Duday, sana klaro yon yung aming kasagutan with regards to your question. Okay, maraming salamat for that question. We move on to Joseph Perez, 699, sa Calgary, Alberta. Tier 4 and 5. Meron na po bang pathway ngayon? Anong pwedeng pathway po ba ang FCA? Pwede na po ba akong mag-apply? Ano ba yung FCA? Food? Ano ba yun? Pa-research na lang natin sa kaibigan natin sa office siguro. Pero yung tier 4 to 5, usually, kasi hindi siya pasok dun sa express entry, di ba? Kasi sa express entry, tier 3 and up. So yung 4 and 5, pwede siya sa mga provincial nominations at saka dun sa mga rural community immigration pilots. Kumbaga, mas lower tier kasi yon. Hindi siya, well, at least per rules, hindi siya pasok dun sa express entry, yung main program nga for under economic class na permanent residency programs. Pero in some cases, pwede siya dun sa, again, provincial nomination programs or rural community. Depende kung yun nga ang kailangan ng mga province na yun or ng community na yun. So you have to do more research, kumbaga. Ayun. Sinabi na ni Joseph, ang FCA daw stands for Food Counter Attendant. I see. So, again, depende. Depende sa province, depende sa rural community. Kung yun ang hinahanap nila at willing sila mag-offer ng permanent residency dun sa mga gustong manirahan or lumipat,
doon sa either province or sa rural community na yon. Ayun. Okay, Joseph. Sige, babalikan ka namin kung meron kami makuhang information about your question. Okay? We move on. Ito si Mike. Si Patsy K5W. Itago natin sa pangalang Mike, Katsuki. Attorney, citizen na, tapos hindi dineclare yung 4 na naanakan sa Pinas. Okay. Posible po bang mapawala ang citizenship? Kung ang tanong posible, may possibility. Pero siguro, hindi na ganun kalaki yung possibility. Medyo maliit kasi nga, mahirap na process yon. Even for the government, gagastos sila ng malaking pera at resources at time para ma-revoke yung citizenship na yun. Kumbaga, dadaan kasi yan sa medyo mahabang proseso eh. Dadaan yan sa court. And kumbaga din, ini-weigh din syempre ng government yun if it's worth it. In some cases, I would say yes, just to give an example. Yun lang. Parang gustong sabihin ng gobyerno na huwag niyong baliwalain yung batas namin pag binaliwala niyo at talagang hindi niyo sinunod yung patakaran, inabuso niyo yung sistema, we'll give you a lesson, parang ganon. So, i-revoke namin yan. So, in some cases, yes, kasi it's not just about your application, but for the entire system. Para yung mga ibang tao, igagalang nila yung batas kasi alam nila na pag hindi mo nga sinunod, mayroong repercussions, mayroong consequences. Pero again, depende sa government. Kasi nga, malaking perang gagastusin, maraming time, maraming tao may involved. So, hindi siya madaling decision. So, minsan namimili lang din sila. Kung alin doon, sino doon ang bibigyan nila ng leksyon, parang gano'n. So, yun yung practical side of it. But, kung sa tanong na yun, kung posible, posible. Posible. Yan. Okay, Mike. Maraming salamat By for the way, that yung question. hindi pag-declare sa anak, di ba? Depende rin nga yun kung material ba yun. Kumbaga, would that have any effect doon sa application niya before for, let's say, permanent residency or citizenship pa man? May epekto ba yun doon sa hindi niya pag-declare? So, meron tayong mga kailangan i-consider. Kung sabihin natin kasi na hindi naman pala material yun, ang effect lang nun is hindi mo lang mai-sponsor yung mga anak mo later on. Pero pwedeng hindi rin naman maapektuhan yung permanent residency application mo. So again, depende sa sitwasyon. Okay, Mike. Sana naliwanagan ka doon. Maraming salamat for that question. Moving on to Joyce Ting Bowen, 9212. Sa home care pilot program caregiver, possible po ba na mag-open this year? Mahirap din sagutin. Ang dami na naghihintay niyan kasi last year pa yan. Tapos nga ngayon, naka-pause pa, di ba? Oo. Wala pang AOR yung Wala pa rin AOR. So at least yun yung pinaka-update natin dyan. Wala pa hanggang ngayon. Yung last year. AOR pa lang yun. Yun yung unang-unang document Step, sana na ma-receive nung mga kung sino man nag-apply. Yeah. More than a year na wala pa rin AOR. Ibig sabihin, hindi pa nila nga nasisimulan. Oo. Wala pang napaprocess. So kaya hanggat hindi nangyayari yon, I would say medyo malabo na mag-reopen sila ngayon. Oo. So we're still waiting for IRCC to send in the AOR for March So marami po 2025. tayo naghihintay. Mga clients din po namin naghihintay. Yeah. Okay, maraming salamat for that question, Joyce. Nasaan na? Ayan, another offline question from Lizelle naman. Ayan. Hello po, nagkamali po sila sa invitation letter. Instead na BF po, ang nailagay po siya as my uncle. Ay, pwede pa rin kaya niya po-sponsoran as common law partner? Pwede pa rin, pero yun nga, BF, usually, we clarify that. Kasi kung BF lang, I mean, boyfriend, di ba? Parang yung boyfriend-girlfriend relationship, medyo mababa yung level nun. Hindi yun enough for sponsorship. Common law, something higher, yun pwede. Pero yung nagkamali lang, okay lang yun. Everyone makes mistakes, di ba? And ang dapat lang, i-correct nyo yun or i-clarify nyo kay IRCC na hindi naman uncle yun, kumbaga common law mo nga yun. So, you just have to explain na nagkamali. And then, i-correct nyo na lang po yung tamang information. But, pero invitation letter, baka naman visitor visa itong... medyo ano tayo doon. Hindi kumpleto yung information. Possible din kasi noon may invitation, di ba? Yeah.
in-invite si common law partner noon. Oo. Pero ang nailagay is BF or uncle. Tas ngayon, ini-sponsoran na. Yeah. But anyway, kumpletuhin nyo yung info doon sa application nyo at i-correct kung ano man ang dapat i-correct. So, yun lang. Overall na lang, pwede pa rin namang sponsoran. Okay. Yun lang. Maraming salamat, Lizelle, for that question. Ayan, may follow-up question si Mike, from Patsy Mike. Attorney, ito mas matindi. Pag PR, tapos pinapadeport ng Philippine official, nanabastos. Pwede bang ipadeport dahil nag-exercise lang ng freedom of expression? Parang may ganyan balita recently, di ba? Mga ganun. Oo. Freedom of expression, pero nambastos, ganyan. So parang alam ko yung kung saan nanggaling itong tanong ni Patsy. Tawagin na natin siyang Patsy. Patsy, okay. PR siya. Pinad-report ng Philippine official. So, kasi nambastos. I don't think naman din na enough yon para ma-deport yung PR. At kahit na like Philippine official pa yung nagpapa-deport nun or may gustong ma-deport siya, I don't think na that would be enough. So usually kasi ang mga nade-deport nga is yung, yung nabanggit natin kanina, yung may criminal inadmissibility. So, ibig sabihin, nag-commit siya ng crime na according sa immigration laws ng Canada is that would render the person inadmissible. Pero itong mga ganitong case, kasi yung, freedom, yun nga, sabi mo, freedom of expression, karapatan niya naman yun somehow. Okay lang yun. Yung pambabastos, hindi naman siya, as far as I know, hindi siya crime eh. Hindi siya nakalista doon sa criminal code, kumbaga. So yun, with that, medyo malabo na mapadeport siya. Ayun. Okay, Mike. Maraming salamat for Patsy for that question. Okay, we move on. Ayan, nag-hi, good day daw, attorney, from J. Chris Caranto. Magandang God hapon bless. po. Ayan, Magandang hapon, maraming J. salamat, Chris. J. Chris. Si May, si 8*9. Hi, nag-handle po ba kayo ng refusal? TRV Oo naman po. refusal. Oo naman po. Opo. Pwede po nating ma-check yan. You may get in touch with our office. So, andyan po yung contact details namin sa screen. You can get in touch with us by calling us at our trunk line, 1-855-522-5290. At meron din po kaming website, jcalaw.ca, or you can send us a message in Facebook. Pwede rin po. Right. Okay? Maraming salamat, Macy. Si Patsy, not unless gawa ng kaso sa NBI, no? Ayun. So, i-clarify din natin yan. So, even if magkakaso tayo sa NBI or sa Philippines pa, depende pa rin nga. Kasi ang tinitingnan ng Canada, crime ba yan pag kinumit mo sa Canada? Dito. Yes. So, kahit crime pa siya sa ibang bansa, like, let's say Philippines, kahit crime siya doon, kung hindi naman siya crime sa Canada, hindi rin yun magre-render na inadmissible or inadmissibility. Kasi ang context niyan, dapat crime ba siya dito sa Canada pag dito kinumit? So, yun. So, kahit maging case siya sa Philippines, for example, depende. Crime din ba yun dito sa Canada? Yun yung titingnan natin dyan. Yun pala yung basis. Okay. Maraming salamat, Patsy, for that follow-up question. We move on. Okay, we got another offline question from Rika C. Okay. I am planning to restore my status as a visitor. My LMIA-based application was refused on May 29. Okay. And I would like to know the requirements for restoring my status. Okay. Okay, could you please advise how much money I should have in my bank account to support my application? Also, if the funds will be provided by my uncle in the Philippines, what supporting evidence is needed? Ayun. Simulan natin doon sa restoration ng status, di ba? Dapat, usually within 90 days yan, nung time na nawalan ka ng status, yun yung restoration period na tinatawag. Dapat yung application mo within that. Plus, kailangan pakita mo dun sa application kung ba't nga ba kailangan mo pa mag-stay kasi wala ka na ng status, supposedly, uwi ka na, di ba? Yun yung somehow agreement nyo with Canada, ganun kasi yun, nung nag-apply kayo, yung sinasabi mo na uuwi ka lang naman bago ka mawala ng status. So, ano yung reason mo to stay? I-evaluate kasi ni Canada yun kung gaano ba yung ka-importante or what.
And then, nabanggit mo yung funds kasi, syempre nga, as a visitor, hindi ka pwede mag-work. So, paano mo susustentuhan yung sarili mo? Ayaw naman ni Canada, syempre na maging pabigat ka, kumbaga, sa Canada. Paano mo susustentuhan yung sarili mo? Wala ka naman, hindi ka pwede magtrabaho. So, you need to have your own funds. Pero, depende kasi magkano. We have to somehow compute. Ano ba yung pangangailangan mo? Meron ba magsusupport sa'yo while you're here? Like, papatirahin ka sa bahay nila na libre, hindi ka magbabayad, or pakakainin ka nila. Those are the support that you would need. Kasi otherwise, kung walang ganon, sa bulsa mo manggagaling yun, di ba? So you have to show na may pera ka pang bayad sa mga pangangailangan mo pang araw-araw. Yung sa tanong mo naman na pwede ba yung sa uncle, pwede, pero dapat nasa hawak mo na yun eh. It should be under your name. Yeah, nasa, kumbaga, pera mo na yun na pwede mong gastusin. Hindi yung papadala pa lang niya kasi uncertain yun. Paano kung hindi naman niya ipadala? Yeah. So, yun lang po. And again, sabihin natin si ARCC or si officer, medyo maduda siya sa ganyan. Kasi nga, kung hindi mo ma-substantiate yung pangangailangan mo na magstay dito sa Canada at yung may enough funds ka naman. Kasi ang isang duda ni officer, baka magtrabaho ka na, di ba? Mapilitan ka magtrabaho para masustentuhan mo yung sarili mo. Kasi sasabihin mo, wala akong choice eh. Kung hindi magtrabaho. So ayaw din ni Canada ng ganon. So kung may duda siya doon, hindi niya i-approve yung restoration mo. So yun po yung mga kailangan yung i-consider dyan kung mag-a-apply kayo ng restoration. Okay, Rika, maraming salamat for that offline question. Okay. Nagpapasalamat si Macy. Thank you po. Salamat din po, Macy. At ayan, si Patsy. Okay, paano kung biglang sumulpot? Kasi parang same name tapos murder. Ayan. So may kapangalan siya, yun ba yun? May kapangalan. So, nangyayari din yan, actually, Mike, or Patsy. Common din yan. So yung tawag natin dyan sa NBI, may hit. May hit. May kapangalan. So kapag nag-apply ka ng, let's say, NBI clearance nga, sabihin ng NBI na may hit ka, ibig sabihin, lumabas dun sa record ng NBI na merong kapangalan ka na merong kaso. So you have to resolve that. Kung hindi naman ikaw yun, you just have to deny. Kasi, well, yun naman yung totoo, di ba? And then, in most cases, affidavit, sinumpaan mo siya sa harap ng notary public. And in most cases then, okay na yon, enough na yon para ma-resolve yung issue na yon. But in some cases, pwedeng hindi kasi maniwala si NBI. Sabihin, hindi, ikaw talaga yan, dinideny mo lang. So minsan nangyayari mga ganyan, di ba? So hanggat hindi na re-resolve yon, maaaring maipit yung police clearance. Pero the thing is, nangyayari din po talaga yon. Kaya nga din tayo mga Pilipino, yung mga pangalan natin medyo unique. Yeah. Kasi ayaw natin may kapangalan. Kasi para may iwasan na magka-hit. Pag nagkuha tayo ng NBI, baka may mga kapangalan tayo na may mga criminal cases. Kasi yan, sa example ni Mike, murder pa. So, ayun lang. So, nga din, merong advantage na medyo walang katulad yung pangalan natin. Okay. Maraming salamat, Patsy Mike, for that question. We move on to Rodora Heights 4861. Good afternoon po. Last time po na-ask ko regarding sa LMIA application ng employer ko, tinawagan ng IRCC and pang third time na namin nag-apply, na-approve na po siya last week. Ayan, congratulations. Salamat po sa magandang balita. Okay, so pwede na kayo mag-apply ng work permit based doon sa LMIA. Okay, maraming salamat, Rodora. Okay, we move on to Dekina Hanavera 9306. Good afternoon po. Kapag malapit na po bang mag-expire ang work permit ko at nagkaanak po ako dito sa Canada, pwede po ba akong mag-apply ng PR under humanitarian and compassionate grounds dahil may anak po ako dito? Meron tayong quick answer ulit dyan, pero kailangan pa rin ng mahabang answer. Kasi yung quick answer pwede. Kahit naman sino pwede mag-apply ng humanitarian PR under HNC, kumbaga. Kahit sino na gustong maging PR, di ba? Ang tanong is, ma-approve ba yun? So, yun yung mas matinding tanong dyan eh. Ano yung chance mo na ma-approve? So, in most cases, kung yun lang yung dahilan mo, nagkaanak ka sa Canada,
Hindi enough yon. Hindi enough na HNC factor yon para mag-grant sa'yo yung PR. Plus, medyo mahaba po ang pila dyan kasi nga halos sino pwede naman mag-apply dyan. Kung last recourse na nga ang tawag natin dyan, yung talagang walang-wala ng pag-asa. Yeah. Dyan sila nagre-rely. Pero yun nga, as I said, mababa yung chance niyan. Mahaba din yung pila, so pwede kang abutin ng mga ilang taon only to find out na ma-refuse din naman yung application mo. So yun yung mga dapat mong i-consider. Pero kung to answer that question directly, pwede ka naman mag-apply. Wala namang pipigil. Yeah. Okay, maraming salamat, Dikina Hannah Vera, for that question. Okay, we move on. Ay, ang ganda ng pangalan niya. Handle niya is Ina Kuya Madam. Ayan. We applied for common law inland August 2024. I called IRCC and sabi po is for final decision na. Expiration ng medical namin is on August 2026. Next month na. Pero wala pa ring update. I have 2 dependents sa Pinas. Okay. May tanong ba doon? Parang wala na siyang tanong. Siguro, I guess she just wants to know kung Baka tinatype ko pa. baka anong gagawin dahil mag-expire ng medical. Okay. Depende yan kay officer. Kung gusto niya ng bago, usually submit mo naman. Okay naman na yun. Kung na-evaluate niya na yun, pwedeng okay na. Hintayin nyo na lang siya kung ano yung further instructions niya. Oo. Unfortunately po, wala tayong magagawa. Decision na yan ni IRCC. So, final decision. Usually nga, yung ini-evaluate dyan, yung na-mention natin kanina, yung mga grounds for inadmissibility, either medical inadmissibility or criminal inadmissibility. Ayun. Okay, maraming salamat, Ina Kuya Madam, for that question. Well, walang question. Kung gusto niyo pong mag-send ng question, pwede naman para maklaro natin ang sagot. Okay, Ina Kuya. Okay, we got an offline question from Abigail B. Hello, Sir Ma'am. Pwede po bang mag-apply ng tourist visa ang husband ko dito? PGWP holder po ako, valid until August 2028. Tapos po, yung 2 kids ko, pwede po ba mag-apply sila ng student visa? Pwede. In fact, common yun eh. Common yan na yung asawa at saka mga anak susunod dito. Pero parang yung kanina din na depende. I mean, yung mas importanteng tanong, ma-approve ba sila? Kasi pwede mag-apply, walang problema doon. Yeah. Yung sa approval, depende din kung ma-approve mo na kaya mo silang sustentuhan. Depende sa trabaho mo, depende sa financial resources mo. Yeah. At saka yung depende sa likelihood nila na uuwi lang din in case na Natapos na. mag-expire, bago mag-expire yung status nila. So, ano ang likelihood na gagawin nila yon? So, yun yung dinidetermine ni officer. Kung may duda siya at iniisip ni officer na baka mag-overstay lang to, baka hindi na to umuwi, something like that. And in some cases, yun talaga iniisip kasi andito na kayo lahat eh. Kumbaga, ano pa yung, bakit pa kayo uuwi sa Pilipinas? Andito na kayo lahat, bakit niyo iwanan yung pamilya na, di ba? So, with that, kumbaga, medyo mahirap nga ipa-approve siya. Ayun. Pero again, case-to-case basis, depende sa situation, somehow, and depende rin sa officer, ano? Kasi may mga officer na, sabihin natin, lenient. Parang naawa din sila, gusto nila magkakasama kayong pamilya. Again, depende. So, yun lang po. Pero yun yung dapat na i-consider nyo dyan. Ano yung likelihood na ma-approve yung application. Ayun. Okay. Na-miss pala natin yung ating quick break. So, ito ang question natin before the quick break natin. Nagka-hi lang si Catherine. Hello, Catherine. Ayan. And we got an offline question from Anne. Okay. Paano po ba kukuha ng katibayan na common law partner kayo? Ano po ang sample magandang proof? tanong yan. Okay, so may maikling tanong pero yung sagot yan medyo mahaba. So, pero okay, magandang tanong From yan. Anne. And then very relevant din. Kanina pa natin pinag-uusapan yung common law. We start by yung parang general rule nga na nabanggit din natin kanina. Kasi yung mga proof, by the way, example lang yon. It doesn't have to be that. At saka hindi rin siya exclusive. Kung ano man yung babanggitin ko, hindi lang yon. So kung may maisip pa kayong ibang proof, pwede yun eh. Pero ang kailangan mo nga i-prove is
nagsasama sila sa isang bahay Yes. bilang mag-asawa. Mm. Ganun lang kasimple at genuine yung relationship, hindi for immigration purpose only or hindi primarily for immigration. So again, genuine, nagsasama sa isang bahay bilang mag-asawa. So ganun lang kasimple, di ba? Pero ano nga yung mga evidence no? So bigyan natin siya ng sample. Yung address nyo isa, syempre. Kumbaga sa ID nyo, kung may address dun sa ID nyo, iisa yung address nyo, billing address nyo, iisa. So yun yung mga example niya, di ba? And then may mga joint assets kayo, joint bank accounts or yung sasakyan nakapangalan sa inyong dalawa or yung lease or yung bahay nakapangalan sa inyong dalawa. Again, joint assets. Yeah. Or dinesignate nyo yung isa't isa bilang beneficiary sa life insurance nyo, for example, or any insurance for that matter. Example din yun. And ano pang mga example, support letters from family and friends, syempre, kahit paano. At dapat alam nila, syempre, sino bang makakaalam na couple kayo, di ba? Syempre, yung malalapit sa inyo, malalapit na kamag-anak, malalapit na kaibigan. So, pwedeng magsulat sila ng support letter, di ba? And then, yung sarili nyo na ring narration, yung love story nyo, paano ba kayo nagkakilala, paano kayo nagka-developan, paano umabot sa situation nyo na yan, nagsasama na kayo bilang mag-asawa. Kung meron kayong previous relationships or previous marriages, isama nyo na sa kwento para ma-evaluate din ni officer. Kumbaga, hayaan nyo si officer na i-evaluate yung situation nyo at hopefully, ma-convince nyo siya na yun nga, nagsasama kayo bilang mag-asawa na sa isang bahay. Ganun lang. Ano pa bang example? So yun nga, yun yung mga nabanggit ko, it doesn't have to be that only. Kung meron pa kayong iba, photos, syempre, photos, Photos, communications nyo, mga text nyo, messenger, messages nyo, whatsoever, mga regalo nyo sa isa't isa, this can all be considered. Pero, ang titingnan ng officer, yung totality. Kaya mahirap din sabihin, ito lang ba dapat? Or paano kung walang ganito? Kasi minsan, naririnig natin, wala kaming joint assets. Paano yan? Hindi lang naman yun yung importante. So, depende nga din. So, titingnan ng officer yung kabuuan. And then, siguro kayo na rin mismo, tingnan nyo nga yung evidence nyo, yung kwento nyo and all, photos nyo. Pag pinakita nyo sa isang ordinaryong tao, sabihin na lang natin ganon, pwede niya bang masabi na, mukha kayong mag-asawa? Parang ganon. Mukha ba kayong talagang malalim yung samahan nyo na ang trato nyo sa isa't isa parang mag-asawa nga? Yun yung criteria, yun yung basihan, yun yung benchmark dyan. So yun, yung mga nabigay natin, example lang yun, but hindi lang naman yun yung examples. Again, kung meron kayong naisip na hindi ko nabanggit, pero sa tingin nyo, nakakadagdag yun na ma-convince yung officer, pwede yun. Ayun. Okay, maraming salamat, Ann. That's a very detailed sample. So, sana nasagot namin ang iyong question. Okay? Okay, there's another follow-up question from Dikina Hanavera, 9306. Sir, asking for a friend po. Hindi po niya na-declare yung anak niya nung nag-apply for spousal application. Kasi hindi naman daw anak ng wife niya. Now, gusto niya pong kunin yung 8-year-old niyang anak na nasa Philippines. Okay. Ano pong magandang gawin? May tanong din ako. So, hindi anak ng wife niya, pero anak niya, no? Oo. Tapos ina-applyan niya ng... Hindi niya na-declare. ang ina-applyan niya, yung asawa niya. Di ba? Di ba? Hindi. Teka. Nung nag-apply siya ng spousal application, hindi niya dineclare yung anak niya. Kasi hindi naman daw anak ng wife Tama niya. naman. Bakit mo i-declare? Ang ini-sponsoran mo, yung anak, yung asawa mo, di ba? Yung I anak think ang nun, nag-sponsor sa kanya is yung wife. ulitin natin, hindi niya dineclare yung anak niya nung nag-apply for spousal application. Kasi hindi naman daw anak ng wife niya. Yun nga, so anak niya. Anak niya. Now, gusto niyang kunin yung 8-year-old niyang anak na nasa Philippines. Wife po yung PR. Okay. So, yung wife ang sponsor. So, inisponsoran siya, hindi niya dineclare yung anak niya
O dapat niya i-declare yon kasi it doesn't matter kung anak yun ng asawa, ng wife niya or not. Since anak niya yon, Dapat dineclare niya. dineclare niya. Hindi Yun niya yung rule. dineclare. Hindi niya dineclare. So, hindi niya na nga pwedeng sponsoran yon later on kasi excluded nga siya under the rules except kung magpa-fall siya dun sa exemption. May policy kasi dyan na pwedeng ma-exempt yung ganyang situation pero kailangan i-check nating mabuti nga kung kasama siya dun sa exemption na yon. It needs more probing. So, depende. Pero yung general rule kasi, pag hindi mo dineclare, hindi mo na siya family member, hindi mo siya pwedeng later on sasabihin, ate ka lang, family member ko pala siya. So, yun yung repercussion nun, yun yung effect nun, yun yung consequences nun ng hindi pag-declare, medyo harsh. Pero mahigpit si Canada kasi dyan. Para nga, sundin natin yung batas, parang ganun. So, anyway, depende. May chance na pwede pa niyang isponsoran kung pasok siya dun sa exemption. Ayun. Okay. Dekina Hanavera, maraming salamat for that question. Moving on, ayan, may follow-up question si Ina Kuyaman. Kung sakaling ma-approve kami at expired na yung medical, makakapasok po ba yung mga anak ko or magpapamedical ng panibago? Pasok naman, tapos expired na yung medical. Yan yung, I think yung August 2026 yung, yeah. Approved naman na eh. So, pwedeng hindi na. Depende yan. Kung sakaling ma-approve, yeah. Depende na yan kay officer kung kailangan pa ng panibago. But in many cases, hindi na eh. Yeah. So, yun lang po. Hintayin nyo si officer kung ano Yes. sasabihin niya. Sila po talaga ang makakasagot niya. Okay, maraming salamat for that follow-up question, Ina Kuya Madam. Okay, another question from Patsy, K5W. Attorney, paano kung sumasideline pero yung sweldo i-transfer ng employer? Makikita ba yan ng IRCC o ng CRA? Si IRCC, malamang hindi. Si CRA, pwede. I mean, depende. Kasi may mga investigative powers din kasi sila. So, depende sa kanila kung iimbestigahan nila yan, di ba? Tsaka kasi yan, may trail eh. Ini-transfer. So, ibig sabihin, dumaan sa bank account. Si bangko din may obligation din siyang i-turn over minsan, lalo kay CRA, yung mga records nila pag hiningi ni CRA. Kailangan nila na mag-comply. Siyempre sa gobyerno, pag inutos ng gobyerno na pakita nila yung mga ganong information, pwede yun. Although medyo nakakabangga din niya kasi somehow may privacy, di ba? Kumbaga, kailangan pangalagaan din ni bangko yung records ng mga kliyente nila, mga depositors nila. Pero, yun nga din, si CRA, since importante yung trabaho niya, yung mga kolekta ng tax, binibigyan din siya ng powers para mag-inquire or mag-investigate kung sa tingin nila may mga nagtatago ng pera or hindi nagbabayad ng tamang taxes. So, to answer that question, si CRA pwede, pero si IRCC malamang hindi kasi parang hindi naman relevant yun sa trabaho ni IRCC. Okay. Maraming salamat, Patsy, for that follow-up question. Moving on, okay, we got another offline question. This one from Ami P. Gaano po katagal ang hihintayin ko bago ako mag-file ng divorce? Resident po ako ng Canada. Nag-decide na po kami last month ng asawa ko na magdi-divorce na kami. Okay, so magandang tanong yon. Gaano katagal? Ang kailangan is resident ka ng Canada for at least 1 year para makapag-file. So yun yung sagot dun sa tanong, dapat resident kahit kahit visitor ka, basta resident ka dito sa Canada. Yun lang ang requirement para mag-file. Yun nga lang din, yung pag-grant ng divorce, dapat kasi ang usual basis na ginagamit dyan is separated na kayo for at least 1 year din. Pero yung filing, pwede kayo mag-file kahit hindi nyo pa naabot yung 1 year. Filing is fine, as long as resident kayo ng Canada for at least 1 year. Pero yung grant nun, yung approval nun, hihintayin ng court na at least 1 year yung separation ninyo.
Yun lang naman, yun yung mga timelines na kailangan nating maintindihan dyan. Filing, 1-year residency. Yung approval noong divorce application, separated na kayo for at least 1 year. Yun naman ang tinitingnan doon. And then since sabi niyo okay naman yata sa asawa niyo, no? So kumaga, pwede kayo mag-file jointly. I would say mas mabilis yung process pagka ganon. Ayun. Okay. Maraming salamat, Amy P, for that offline question regarding divorce. At nagpapasalamat si Dikina Hana sa pagsagot mo, attorney. Salamat din, Hana. Okay, we move on from another offline question from Feli F. Feli lang. Feli, kasal ako sa Pinas at nag-apply ako ng divorce dito sa Canada in 2015. Canadian citizen na ako at gustong magpakasal sa Pilipinas. Okay. Pwede po ba akong Ayan. magpakasal? Magandang tanong din pero Ayan. complicated din po yan. Gawa ng wala nga po kasing divorce law sa atin sa Pilipinas. So usually, hindi siya nire-recognize, but in some cases, yes, katulad ng kung Canadian citizen na, nire-recognize din. Pero dadaan pa yan sa court. Usually, kung sa Pilipinas kasi kayo kinasal, and then kung mga papadissolve nyo nga yun kasi nga divorce na kayo, and although hindi nga nire-recognize supposedly ng Philippines yung divorce, pero kung Canadian citizen naman na kayo, may possibility. Pero I would say untested yan. Tsaka I haven't checked recently kung anong decision ng Supreme Court sa ganyan. Ang sinasabi lang din kasi doon, kung yung asawa mo, ibang lahi na, hindi na Filipino, tapos divorce ka niya, somehow i-recognize yung divorce sa'yo kahit Filipino ka pa. Kasi nga, magiging unfair naman yun na yung asawa mo pwede na magpakasal sa iba. Kasi divorce na siya, yung law ng country niya, ina-allow yung divorce, so pwede na siya magpakasal. Tapos ikaw na Pilipino, hindi ka hinahayaang magpakasal kasi nga walang divorce law sa Philippines. Magiging unfair naman. So sabi ng batas, pwede ka na rin, yung divorce pwede na rin mag-apply sa'yo. So yun yung limited circumstances. Pero may mga other circumstances kasi na katulad yan na hindi klaro, wala sa batas. So depende ngayon yan kung ano yung interpretation ng Supreme Court. To be honest with you, hindi ako updated sa mga decisions. Kung meron man, yung Supreme Court tungkol sa mga ganyang situation na ikaw mismo na dati kang Pilipino, ngayon naging Canadian, applicable na ba sa iyo ngayon yung divorce? We're not sure, depende sa kung anong sinasabi ng Supreme Court tungkol dyan. Ayun. Okay. Maraming salamat for that question, Feli. Meron pa pala siyang follow-up question. Pwede ko po bang ma-sponsoran siya after the wedding? I got the divorce certificate. Okay. So, after the wedding. So, hypothetical kasi nga, tanong niya kung pwede magpakasal sa Pilipinas. Kung nakapagpakasal ka sa Philippines, then yes. Yes, pwede naman. Especially sa Canada nga, kasi syempre mag-apply ka sa Canada ng sponsorship, di ba? So, sa Canada naman yung application mo. And sa Canada, nire-recognize naman nga yung divorce, di ba? So, most likely, pwede mo siyang sponsoran. Ayun. Pag nakapagpakasal ka na. Yun nga. So, kung matuloy yung pinaplano mo, pwede mo siyang sponsoran later on. Ayun. Maraming salamat for that question, Feli. Ayan. I think meron pa tayong isang question sa iba pa na pwede pa nating sagutin. We still have 6 minutes. Pwede pa po kayo mag-send in ng questions nyo. If you have other questions, sige, basahin muna natin yung question. Offline question from John. Okay. Father passed away 2 years ago. Siya po ang co-owner ko sa bahay namin. Joint tenants po kami. May kailangan po bang gawin para ayusin yung titulo ko at ako na lang ang mag-appear sa title? Yes, may kailangan pong gawin. Punta po kayo sa lawyer na nagpa-practice ng real estate. Sila po yung mag-aayos ng registration. So basically, pag joint tenants kasi, pag namatay yung isa doon sa co-owner, kung sino yung survivor, sino yung natitira na co-owner, sa kanila mapupunta yung titulo. Ibig sabihin, mawawala na yung, syempre, yung nga, pass away na, mawawala na siya doon sa titulo. And kung sino yung natitira, sa kanila na yung property.
So, yun lang po yung ibig sabihin ng joint tenants. Saka, sabihin natin ano lang yun, mabilis lang yung process niyan. Kailangan lang i-prove na nag-pass away na nga yung isa dun sa owner. And then, ano lang yan, it's just a matter of registration. So, sa madaling salita po, punta lang kayo sa lawyer na nagpa-practice ng real estate at inform nyo lang sila about the situation. Bigay nyo din yung proof nga na wala na yung father. And then that's it. Bahala na po si lawyer doon na mag-process. At yung registration, papalitan niya na mawawala na yung nag-pass away na owner. Ayun. Okay. Maraming salamat for that question, John. Offline question. Ayan, may follow-up question si Dekina Hanambera. Sir and ma'am, ayaw makipag-common sa akin nung boyfriend ko ngayon. Kasi need po daw muna isettle yung debts nila ng wife niya. Valid reason po ba yun? Well, nasa sa kanya yun eh. Reason niya yun eh. Valid man or hindi, kung yun ang reason niya. Wala tayong magagawa nun, di ba? Yeah. It's not for us to judge kung valid ba yung reason niya or hindi. Oo. Decision yun. It's a personal decision between the both of you. Okay, maraming salamat for that question. At, okay, last question siguro to from Arnelio C. Offline question. Hello po, attorney. Meron po akong legal separation sa ex-wife ko at almost 5 years na kaming hiwalay. Sa kasalukuyan, meron po akong conjugal partner sa Pilipinas. Okay. Okay, nasa ng tanong ni follow-up Arnelio? question? I guess ang tanong niya, pwede niya ba ang sponsor ng Okay, kanyang so yes. conjugal Ayan partner? na. Ay, hindi din. No. Okay, sige. So, Yun na muna, si Arnelio. assume na lang natin na yun yung tanong, ano? Mm-mm. Separated na siya sa ex-wife, 5 years na, tapos mayroon siyang bagong relationship nga. Conjugal partner, meaning nasa Pilipinas yung asawa, yung partner, tapos siya nasa Canada. Pwede bang sponsoran yon? Pwede. Pwede naman yon. Kailangan nyo nga lang i-prove na talagang separated na kayo dun sa first wife. Again, na-discuss natin yun kanina. Sometimes, ang hinihingi nga ni officer yung divorce certificate mismo. Sometimes. Pero other times, pwede namang hindi divorce. So, kahit separated lang kayo, as in this case, pwede na rin yon. Depende kay officer kung okay sa kanya yon. And then dun sa sponsorship naman, kailangan nyo nga i-prove na yung relationship nyo malalim, marriage-like ang tawag natin doon. And then for some reason nga, hindi kayo makapagpakasal or hindi kayo makapagsama dahil may impediment. So yun yung definition naman ng conjugal partner. Tinuturing nyo yung isa't isa na mag-asawa, pero hindi kayo makapagsama kasi merong, again, impediment. And in most cases, ang impediment nun, wala kasing visa yung asawa, hindi makapunta ng Canada, di ba? And then, hindi rin pwede magpakasal kasi nga, yan, as you said, meron kayong ex-wife, so hindi pa nadidissolve yung marriage na yun, so hindi kayo pwede mag-asawa ng panibago. So, yun yung mga impediment. So, pwede nga i-sponsor. In some cases, yung conjugal partner nyo. Ayun, may follow-up information pala siya. Halos every month daw, umuwi siya sa Pinas. Wow. Sana all, di ba? Pwede na po ba siyang makuha dito sa... Ayun, nasagot mo na. Canadian citizen daw siya. Okay, maraming salamat so, yun for yung that proof question. na yung relationship ninyo, medyo malalim na rin kasi every month umuwi. So, but that's just one proof nga. So, tingnan natin yung kabuuan na proof nyo. Okay, maraming salamat for that question. Okay, last question from Kay Abel. Ayan. Hi, attorney. Good afternoon. We just received our AOR and BIL biometrics. Okay. For our non-express entry, OANP, FWS, we came from UAE, no medical request ever since. Can we do an upfront medical now or should we wait for IRCC? I think Yes. dapat upfront yung medical. Pwede Usually na. upfront yan eh. Yeah. And they will need that eventually. So, yun po yung sagot nun. You need that upfront medical. Okay. Maraming salamat po sa lahat Wala na ng ba? mga nagtanong. I think that's it. Ayun, sa baba. Ayun din yun. Yun din yun. Same thing. Maraming po salamat sa mga nag-send in ng questions nila. And samahan niyo po kami ulit for another Makibalita lang po kayo kung kailan po yung next live episode episode. namin. Yeah. Sa live episode. Pero Follow nyo usually- lang po kami sa aming Facebook page or sa Filipino TV din. Yung, Yeah. Kabayan abangan nyo po Hub. Kabayan Hub. Abangan nyo po yung mga announcements doon.
Maraming po salamat and enjoy the rest of your day and the rest of your week. One last thing po, supportahan niyo po yung Facebook page ng Kabayan Hub Nga. para makapag Live na rin tayo po tayo sa doon. Facebook. Mag-like na lang po kayo para Like and subscribe. like and subscribe para ma-activate po at pwede kami Live. post ng live. Oo. Okay, maraming po salamat and enjoy the rest of your day and your week.